everyone. Our Bible verse for today is all about James 1 verse 2 to 4. At sabi po dito, consider it pure joy, my brothers and sisters, when you face trials of many kinds. Because you know that there is a testing of faith produces perseverance. Let perseverance finish its works, so that you may be matured and complete, not lacking everything. So, ituring natin na buong kagalakan na kapag tumaranas ka ng iba't ibang klaseng pagsubok, sinasabi nitong Bible na to kasi dito nagbubunga ng pananampalataya. Yung pananampalataya, kaabigat ng pagtitiis. Pero para tayo bilang maging ganap at buo. Yung ganap at buo at lubos na walang pagkukulang sa lahat. So, lahat tayo nakakaranas tayo ng paghihirap. Yung pamilya, lalo na yan, nagdadanas talaga ng pagsubok yan. So, bilang isang leader ng tahanan, we have to lead by example na dapat tayo yung matatag sa pamilya. Ikaw yung dapat kakapitan, hindi ikaw kakapit sa iba. So, bilang part ng pamilya, we have to lead by example. Kung mayroong problema sa pamilya, may pagsubok na dumarating, ikaw yung maligaya, yung kaligayahan mo hindi maalis-alis kasi alam mo si Jesus Christ nasa buhay mo kasi buo yung pananampalataya mo. So yung first teaching is effective leaders demonstrate resilience, joy. Yung epektibong mga leaders is especially yung mga kahit dito sa devotion, lalo sa tahanan, ang padre, ang madre, pag sinabing resilient, joy, ito yung masaya ka, tinatanggal yung stress, yung mga alalahan, yung mga problema, yung mga pagsubok sa buhay, yung kaligayahan mo. Pero dahil ikaw, you have faith, hindi maalis-alis sa'yo yung resilience of joy. Kasi yung joy mo hindi naka-anchor sa kayamanan, sa pera, sa negosyo, o kahit kaninong tao, na kahit mawala sila, masaya ka pa rin. Bakit? Kasi yung joy mo nagmumula sa Panginoon. So, tayo bilang effective leaders, when we look up yung mga ganong klaseng pamilya, pero meron silang resilient joy na tinatawag. So, na-apply nila sa buhay nila itong mga verses na to. So, we have to consider the pure joy. Kapag dumaranas ka ng pagsubok, trials, mga pagdudusa, mga problema, consider it as a pure joy. Bakit? Ano ba madudulot ng problema? Yung mga pagsubok sa buhay, ano nadudulot nun sa atin? So, ang dinudulot nun sa atin, pinapatatag tayo, nasusubok yung pananampalataya natin, at habang nasusubok yung pananampalataya natin, is nagiging strong tayo sa relationship, yung faith natin kay God. So, yung second teaching is effective leadership demonstrate faith in God. Kung ang padre de pamilya ay talagang matindi yung pananampalataya sa Diyos at hindi matinag-tinag, na talagang effective leader yung padre de pamilya na yun. Example, kahit bumagsak na yung negosyo niya, naghirap sila, tapos sawa-sawa yung pagdurusa yung nangyari sa pamilya nila, nawala yung mga properties, masaya pa rin siya. Ito yun talagang merong resilient joy kasi buo yung pananampalataya niya na hindi nanggaling, hindi kinukuha sa mga material na bagay. So, kasi sobrang strong yung relationship niya kay Jesus Christ. So, yung ganong klaseng taong padre de pamilya, yun yung talagang tatatak sa puso, isipan ng anak mo na,
ng asawa, kasi merong isang taong naninindigan dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos, na nananatiling nakatayo, nananatiling lumalaban dahil sa pananampalataya sa Diyos. So, effective leaders demonstrate faith in God, and effective leaders demonstrate perseverance. So, mga effective na mga namumuno ng tahanan, kung ikaw ay anak, kung ikaw ate, kuya, or nanay, or tatay, ikaw dapat ay persevere, or nasabing steadfastness, na continuous ka pa rin, nagpapatuloy ka pa rin sa Panginoon. Kapag yan yung attitude mo, nananatili ka sa Diyos, sa pananampalataya mo, sa pagsunod sa Diyos, nakaka-impluensya yun sa ating pamilya. When you do that, you lead by the example. At saan mo yung mga susunod generation, mga taong nakatingin sa'yo, sa paligid mo, gagayahin ka na rin. Kasi matatandaan nila na kahit nagkaroon sila ng problema, because nakikita na sila yun, you lead by example, magkagaya nila at gagawin nila kung ano yung ginagawa. Yung testing dito is yung image or yung torch na yung ginto tinutunaw para maging fine, mag-purify. So parang tayo yung ginto na tinetest yung pananampalataya natin. So andun yung perseverance, yung pagtitiis, yung pagpapatuloy sa pananampalataya sa Diyos. Whatever happens or trial na kinahaharap natin, na nagmamature tayo, lumalago tayo, kasi mas lalo natin nakikilala ang Diyos in times na meron yung trials. Opportunity yun para mas lalo natin makilala sino ba si God sa buhay natin. Yung pagsubok, opportunity to sa mata ng Diyos para makita natin kung gaano makapangyarihan ng Diyos sa buhay natin. Kasi ang Diyos wala problema sa Kanya. Ang Diyos wala siyang pinaproblema. Ang problema, pag may problema, hindi problema yun sa Diyos, kasi para sa Kanya opportunities yun. So, para tayo makilala natin si God, paano na tayo pinaprotektahan? Sa pamamagitan ng mga trials, diba? So, lahat yun na iuwi sa spiritual maturity, yung pananampalataya natin sa ating Panginoon. At dapat pinapamuhay natin yun. Dinedemonstrate natin sa buhay natin. So, application is exemplify resilience and joy. Kung may problema ka, opportunity yan para pakita mo kung gaano ka-strong yung faith mo, or ano yung kaligayahan mo. Maalis ba ng kahit anong material na bagay, or you're still standing in face of the trials, you are unshakable because yung joy mo is nakaangkla sa Diyos, hindi nakaangkla kanino man. So this is the opportunity for us to exemplify. Gamitin natin yung sariling buhay natin na maging halimbawa sa Diyos, sa mga tao sa paligid natin, na kahit anong problema ang kinakaharap natin, we are strong because God is with us. So kahit na nawawalan ka ng pera, dapat meron pa rin joy. Bakit? Kasi yung joy mo dapat hindi na nanggagaling sa pera, sa material things, sa mga properties. Kay Jesus Christ lang. Exemplify, ipamuhay yung halimbawa ng isang taong nananampalataya sa Diyos. So, asahan mo na kapag meron kang ganyang sitwasyon, hindi ka pababayaan ng God. Kasi may magandang plano siya sa'yo. Lalo na yung pananampalataya mo nasa Kanya. Asahan mo, hindi ka niya pababayaan. So, hope this verse you learn something. Thank you everyone, and God bless.